Hey, what's up mga kapar at good morning, no? At yun, kakagising lang natin, no? At tulog pa ang aking baby, no? At mamaya dito na si mami, no? Pauwi na yun, no? At time check mga kapar. Time check tayo, no? 3:42 December 19, Thursday na mga kapar, no? At yung mga kapar, askaso lang muna tayo, no? BS tsaka hindi ako nakaligo kagabi, kaya liligo ako ngayon. Yun lang mga par. Yep. Surprise! Yung mga par, tapos na ako maligo mga par, no, at yung baby ko. At nandun si mami sa taas, nagbibiyes, at pag ganito ko nandun tayo simbahan. Yep. At nandito na kami mga par, no. At yun, tapos na yung intro, no. Kumbaga, tinekod na to, tapos na yung intro mga par. Pogi yun. At lang mga par, basa na yun. Samantala nagkakatikot sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano nakakita sa kanya isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sulungan ng kamay niya. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayong ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang mag-alala sa kanyang pagsilak sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa pinakukunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang manunumbalik. Mapapanumbalik niya sa kanilang Panginoon. Mauna siya sa Panginoon, tagdag ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwait. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa tanghi, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, magiging ikat, hindi makapagsasalita hanggat sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman sa kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila nakakita siya ng pagkain at siya ay nanatiling piti. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth at hindi umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon hilingat ako ng Panginoon, bigyan ng Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa una pong pagbasa ay natunghayan po natin mula sa aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan, yung pong pagtapanganak kay Samson. Isang pambihirang karakter po sa banal na kasulatan si Samson. Sapagkat sa aklat ng mga hukom, si Samson po ang naging buhay ay kaya ipinadala ng Panginoon na sa kabila ng matanda na rin at baog ang asawa ni Manoah, katulad ng experience na mag-asawang si Elizabeth at si Zacarias, ay niloob po ng panahon ng Diyos na isilang si Manoah sa panahon ng Lumang Tipan, sapagkat si Samson po ang ginawang isa sa tagapagligtas ng bansang Israel na bayang pinili ng Diyos
sa mga Pilisteo. Sapagkat si Samson po, noong lumaki na at sumasakal niya ang mga ang banal na espiritu, hindi siya hinihiwalayan at siya po ay ginawang sugo, ginawang tagapagligtas ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang piniling Israel. Na kung saan si Samson ang nakatalo sa mga sundalo ng Pilisteo na palagiang nanlulusob sa bansang Israel. Kaya po yun ang naging buhay. At isa po sa ginawa ni Samson na pambihira ay noong siya ay nanliligaw sa isang babae ay binubuli siya ng mga kabinataan at tutol sa kanya yung pamilya ng babae. Kaya ang ginawa ni Samson, naghintay siya ng dahilan at siya ay ginawa ng masama. Humulis siya ng mga asong gubat. Gumawa siya ng mga sulok na ikinabit sa buntot ng mga asong gubat. Inalpasan sa kabukiran pataniman ng trigo doon sa bansang kumakalaban sa mga Israelita, sa Pilisteo. Kaya nasunog ang lahat ng kabukiran na aanihin na lamang. At batid naman natin ang mga palay kapag inaani na, ayan ay delikado na sa apoy. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Like a spring in the desert. Ito yung mga par, tapos na ang ika-4 na simbang gabi, no? Nawa muli mga par ay nakapagsimba kayo, nakapakinig kayo ng homily mga par. At yung mga par ulit, no? Peace out and brrrra. Yep, bukas ulit mga par. Yeah.